Magandang araw po sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Dexter Works at your service. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon na makapagbahagi. Ang ayusin natin ngayon itong Honda XR. At ito yung sinasabi ko na pinalitan ko lang ng timing chain na uwi sa top overhaul. Kaya panoorin niyo ito mga lods para malaman niyo kung ano yung dahilan kung bakit na uwi sa top overhaul. Let's do this! Ngayon tanggalin ko lang itong dalawang tornilyo dito sa kanyang engine cover, tapos dito sa kanyang cambio, at saka dito rin sa kanyang flywheel cover. Ayan, natanggal ko na mga tornilyo mga lods at nabuksan na natin. Kita na natin, tanggalin natin yung nut ng kanyang flywheel, tapos tanggalin natin yung kanyang flywheel mismo. Ayan, ilagay na natin yung kanyang ating puller o magneto puller. Dahil natanggal na natin yung kanyang magneto o flywheel, tanggalin natin itong mga tornilyo na dito sa kanyang takip, dito sa kanyang timing chain. Medyo matigas to mga lods kasi dumikit na siya sa katagalan. At ngayon tanggalin natin yung kanyang barrel bolt dito sa ilalim at saka itong kanyang spring. Dalawa na yung nilagay nila na spring, brake rod spring at saka yung stock na spring dito sa kanyang barrel bolt. At itong rubber niya dito tanggalin natin dito sa dulo. Yan, napakatigas na, malutong na yung kanyang rubber dito sa kanyang barrel bolt at saka dito sa kanyang guide, malutong na rin, tumigas na, dapat rubberized to. Nawala na yung pagka-rubberized niya. Ayan, natanggal ko na yung tornilyo niya dito sa kanyang bore, dito sa roller guide at saka dito sa kanyang camshaft, dito sa kanyang cam gear. At tanggalin ko lang itong kanyang roller cam chain guide at saka itong cam gear. Ayan mga lods, natanggal na natin. At yung kanyang timing chain. At ito yung papalitan natin, yung roller guide na nandito sa gitna, dito sa kanyang bore. Kasi pudpud na siya, meron ng tama dito sa gitna, malalim na yung kanya hiwa, kaya papalitan natin to ng bago. At saka itong kanyang timing chain, papalitan rin natin to ng bago, itong dalawang to at saka yung iba pa. At ito na yung bagong timing chain, Honda genuine yung binili ng customer. Ngayon sukat natin sa luma. Ang luma dito banda sa bandang kaliwa. Ayan, as you can see mga lods, mahaba na yung bandang kaliwa kasi nabanat na siya. Ito yung bago dito sa kanyang, para dito sa kanyang takip po. Ito yung mga o-ring, tatlong o-ring po ang nandito. Ito yung malaking o-ring, tapos may dalawang maliliit na o-ring. Ayan, ikabit na natin yung bagong o-ring dito sa kanyang takip. Tapos itong timing chain mga lods, kabit na natin. Tsaka yung kanyang roller guide dito sa kanyang bore. Yan, kailangan na pasok natin yan ng mabuti, yung tornilyo na yan. Tapos ito yung roller cam chain guide. Ito yung pinakamalaking roller guide dito. At dito siya banda sa ilalim ng timing chain. Ingat-ingat lang kayo dyan sa pagkabit mga lods kasi meron yung washer sa likod. Tapos allen bolt at allen wrench na 5mm yung ginamit ko dito mga lods. Tapos ito yung roller chain guide dito na parang sprocket na maliit dito sa bandang itaas. At saka ito yung genuine na guma o rubber dito sa itaas ng kanyang barrel bolt. Ngayon kabit na natin mga lods yung kanyang barrel bolt, tapos yung kanyang spring. Yung original na spring lang yung nilagay ko, hindi ko na nilagyan ng dalawang spring, hindi ko na binalik yung kanyang spring na brake rod spring. Lagyan lang natin to ng langis itong kanyang barrel bolt para hindi na siya umingay kapag pinaandar natin. Tapos dito lagyan natin ng maker dito sa kanyang takip at saka dito sa kanyang mga o-ring. Ayan, naikabit na natin yung takip. Lagyan natin ng tornilyo. Meron tayong problema dito mga lods, na loose thread yung thread sa ilalim ng kanyang tornilyo, kaya ginawa natin ng paraan. Lagyan natin ng sinulid dito sa kanyang tornilyo, dito sa kanyang thread. Tapos lagyan natin ng maker para humigpit. Ayan, nahigpitan na natin yung tornilyo dito sa kanyang takip at nailagay na natin yung kanyang flywheel. Higpitan natin yung kanyang nut. At dahil mahigpit na yung nut, ibalik na natin yung kanyang flywheel cover. Tapos yung kanyang mga tornilyo.
tatlo lang yung tornilyo niya dito sa kanyang flywheel cover. Tapos higpitan natin yung tornilyo niya dito sa kanyang engine cover. Kabit na rin natin yung kanyang cambio. Tapos higpitan natin yung kanyang tornilyo dito sa kanyang cambio. Dahil naikabit na natin lahat yung mga roller guide at saka timing chain, ngayon i-timing natin, tanggalin natin yung itong kanyang ducap para may timing natin. Hanapin natin yung kanyang TDC o top dead center. I-timing natin yung kanyang flywheel, ilagay natin sa letter T o top dead center. Ayan, nailagay na natin sa timing. Naitapat natin yung kanyang timing mark. Tsaka dito sa kanyang cam gear. Itong tuldok dito, kailangan natin itapat dito sa hiwa ng kanyang butas. Ngayon, ikabit ko lang muna to mga lods. At mamaya i-timing natin. Tapat natin yung kanyang tuldok sa hiwa ng kanyang butas. Dito sa kanyang cylinder head. Ayan, na-timing na natin. Itapat na natin yung tuldok dito sa hiwa ng kanyang butas. Ngayon, kabit ko lang tong dalawang tornilyo niya dito sa kanyang cam gear. Dito sa camshaft. Tapos, higpitan ko lang to. Kasi ito yung pinaka-importante na hindi natin makalimutan na higpitan itong dalawang tornilyo na to dito sa kanyang cam gear. Kasi kapag hindi natin nahigpitan yan ay magiging maingay yung ating camshaft kapag umaandar. Yung tunog dyan ay malagitik kapag maluwag yung dalawang tornilyo na yan. Ngayon ikabit ko lang itong dalawang ducap. Ayan, ikabit ko na yung dalawang ducap. Ngayon subukan nating paandarin. Ngayon kailangan kong tanggalin itong kanyang cylinder head kasi nakita ko kanina na nag-loose compression na pala, kaya pala ayaw umandar. I-timing chain lang yung pinagawa sa atin, pinakabit sa atin, bakit ayaw nang umandar? Kaya humantong na sa top overhaul yung pagkakabit natin ng timing chain. Kasi nag-loose compression na itong kanyang motor. Kasi kanina tinulak lang ito ng may-ari para ipagawa sa atin, magpakabit daw siya ng timing chain. Ngunit pagkatapos nating maikabit yung timing chain ay ayaw na umandar. Kaya pala nag-loose compression na pala itong kanyang motor. Ayan o, meron ng tagas dito sa kanyang valvula. Meron kunting gasolina na tumagas. Nilagyan natin yung kanyang exhaust port, yung butas. Nalaman ko na nag-loose compression na kasi tinakpan ko yung butas ng kanyang spark plug. At yun nga, walang hangin na lumalabas, hindi niya may tulak yung daliri ko at ayaw nang pumutok. Kaya ibig sabihin nag-loose compression na siya at hindi na siya pumuputok habang tinatakpan ko ng daliri yung butas ng kanyang spark plug. Ngayon subukan natin, lagyan ko ng gasolina yung intake port. Ayan, napakalakas ng tagas ng gasolina dito sa kanyang valvula, dito sa kanyang chamber. Ibig sabihin sumingaw na pala yung itong kanyang valvula, kaya pala nag-loose compression. Grabe na pala yung singaw dito sa kanyang intake valve at saka dito sa kanyang exhaust valve, kaya pala ayaw nang umandar pagkatapos nating may kabit yung timing chain kasi nag-loose compression na itong kanyang motor. Kaya ngayon ang gagawin natin ay papalitan natin ng valve seal, dalawang valve seal, at saka i-grind natin yung valvula para mawala na yung singaw at hindi na mag-loose compression. At sabi ng customer, bago pa lang itong kanyang bore at saka piston. At tinignan ko, okay pa naman, mahigpit pa naman yung kanyang piston at saka piston ring, hindi pa gumagalaw yung piston. At ito na mga loads, naikabit na natin lahat at tapos na natin na-grind yung valvula, yung intake at saka exhaust valve, at naikabit na rin yung dalawang valve seal. Napalitan na natin ng valve seal. At ngayon subukan natin paandarin. Pagkatapos nating maikabit yung timing chain ay ayaw na umandar itong ganyang motor. Kaya pala nag-loose compression na pala. Kaya ngayon subukan natin ulit, paandarin natin para malaman natin kung naayos naman natin itong kanyang motor. Ayan, sa wakas mga loads, napaandar na rin natin itong kanyang motor. Ibig sabihin naayos na natin itong kanyang motor mga loads. After natin na ma-grind yung kanyang dalawang valvula at nawala na yung issue na loose compression, agapan na natin. Ngayon ito na yung may-ari, excited na siya sa kanyang motor kasi bago na yung timing chain, tapos napaandar na rin natin at na-grind na natin yung kanyang valvula, yung intake at saka exhaust valve. Okay na amigo. Kaya pala tinulak na lang niya itong kanyang motor kanina patungo dito sa shop.
ay ayaw na palang umandar. Akala ko kanina timing chain lang yung papalitan dito mga lods. Yung timing chain na uwi sa top overhaul mga lods. Pero ngayon masaya na yung kaibigan natin, yung may-ari ng motor, kasi problem solved na.